Halik. Lahat? Hotdog. Talong. Saging. Yakap, pechay, mani, tahong. Yan province. Halik, talong, saging, hotdog. Natatawa, naiiling, nahihiya. Ang mga Pinoy hindi raw komportable sa mga salitang may kaugnayan sa sex. Ang tingin ko kasi sa mga terminologies, may elementong subversive na parang kung ano ang bawal, sige gumawa tayo ng paraan para pwedeng pag-usapan through other means nga, no? At ngayon, parami ng araw ng parami ang mga nauusong salita na ginagamit patungkol sa sexualidad. Friends with benefits. Ito yung nakakuha yung isang friend ng benefits or ng advantage sa friends niya. Buddies. Mumol. Momol. Hindi ko alam yun eh. Buddies, nakatawan. Friends with benefits sa nagagamitan. Kapling, kating, Momol. Mol? Friends with benefits. Ewan ko. Hindi ko alam. Kafling, kating. Sa relationship. Kalandian. Tila isang bawal na usapin na nga ang sex sa mga Pinoy. Ayon kay Dr. Tan, relihiyon ang ugat nito. Ang tingin ng simbahang hindi lang Katoliko, no, kundi mga Protestante din, ang sex ay para lang sa reproduction. No? Napaka-practical na ang sex ay masama, and this is of course very unhealthy because sex is very normal, parte yan ng buhay natin. Naaalala pa nina Lolo Amor Santos at Lola Ludi ang kanilang kapanahunan. Kung tungkol sa sex, alam naman natin since time immemorial, nandyan na yan. Yun nga lang, syempre tinatago. Pati yung kissing in public, tinatago yan. Nung araw, nahihiya ka pang magpakita ng nag-holding hands kayo, ganon. Ilalagay ng kamay sa shoulders ng babae, ganon. Pero ngayon, hindi na eh. Mahigit 5 dekada ng kasal sina Lolo Amor at Lola Ludi. Noon, kasi nga, conservative ang mga tao pa noon. Ngayon, na-influensya ng foreign movies, dayuhan. Nga, yung sex before marriage. Ngayon parang maluwag na. Parang norm. Parang naging hindi na, bawal. Maaga raw nag-aasawa ang mga binata't dalaga noon. Katunayan, si Lola Ludi, 19 anyos siya nang magpakasal kay Lolo Amor na noon ay 32 na. Ni hindi pa tapos sa college si Lola Ludi noon. Una-una, yung mga babae walang mga karir. Bihira sa mga babae ang may mga karir nung araw. So, parang ang tingin sa babae nung araw, pambahay. So, kahit ilang taong ka lang, kung pwede ka na, kaya nga nung araw, tinuturuan kang magburda, magluto, maging masinop sa bahay. Kasi, ipinaghahandaan yung pagiging pag-aasawa. Noong 1940s, sa ilalim ng Civil Code of the Philippines, maari nang magpakasal ang isang babae sa edad na 14, habang ang lalaki naman ay sa edad na 16. Kaya ang daming sa mga lolo at lola natin, maaga sila nag-asawa
maaga sila nagsisex, no? And we forget na sa panahon ng Kastila, 12 years old lang pwede na mag-asawa, no? Si Rizal, may tita siya na 12 years old lang nung naging misis nga ng tito nga niya, no? Sa panahon ngayon, marami ring nagsasama na sa murang edad. Ang kaibahan, hindi sila kasal. Si Teresa Lynn, sa edad na 19, 2 na ang anak sa kinakasamang si Efron, 27 taong gulang. Sa simula pa lang, tutol na ang mga magulang niya sa kanyang pakikipagrelasyon. Yung time na yun na pinalo ako ng papa ko at saka ng mama ko. Kasi may nakita silang parang bakas asawa ko nung time na yun na may nangyari daw sa amin. Tumakas si Teresa at pumunta sa nobyong si Efron. Nung nagkasama kami ng asawa ko nung 14 years old ako, pinag-ano niya na rin yung sarili niya. Pinanindigan na asawahin na lang din daw ako kasi nga alam niya rin naman bata. Nakuha ni na Efron at Teresa ang basbas ng mga magulang na magsama sa isang bubong matapos ang 1 buwan kahit hindi pa kasal. Nung unang may nangyari sa amin, 14 years old ako. And then nung nabuntis na ako, 15, nanganak ako sa panganay ko, 16 years old na ako. Naging mahirap para sa kanila ang buhay may pamilya. Sa walang trabaho, isang kahig, isang tuka nga lang. Kahit ano, ginagawa para mabuhay lang. Sa sidecar, sideline. Kikita ng 100, pangkain. Yun lang. Nang magdi-18 si Teresa, nasundan ang kanilang panganay. Planado namin yung kasi para lang may kasama yung panganay namin. Pero nung nanganak na ako sa pangalawa, pinag-usapan na namin na tama na muna kasi nga desisyon na namin na 2 lang muna ang anak namin. Dahil bata pa noon, naging sobrang simple ang pagtingin nila sa magiging buhay nila. Ang alam ko lang na mag-asawa kami, magkasama kami sa isang bahay, na kumakain kami. Yun lang ang alam ko nung bata pa ako nag-asawa. Wala pang pumapasok sa isip ko na magpakasal, hindi ko alam yung ganun. Sa 2002 Young Adult Fertility and Sexuality Study ng UP Population Institute, 23% ng Pilipinong edad 15 hanggang 27 ang nakaranas na ng premarital sex. Hindi tumataas ang nangyari, is tumataas ang age of marriage. No? Kaya lumalaki. Dati, ang mga lolo at lola natin, 14 or 16, kasal na sila eh. So walang premarital sex. Ngayon, nag-asawa tayo 21, 22. Mas mahaba ang period for premarital sex. Sa Family Code of the Philippines na inamyendahan noong 1988, itinaas sa 18 ang lehitimong edad para magpakasal. Kaya walang choice ang mga couples ngayon. Maghihintay sila until they're 18 para makakapag-asawa. So kung nabuntis, live-in ang nangyayari. At dahil nagiging trend na ang pakikipag-live-in sa bansa, nagbabago na rin ang pagtingin ng mga kabataan sa premarital sex. Ewan ko sa akin, open na kasi ako pero siguro okay lang. Safe sex lang siguro. Hindi po. Kasi po naniniwala ako na sa kasal po lamang dapat nangyayari yung act of sex. Para sa akin po, kung alam naman po nila yung consequences ng gagawin nila, yung couple po, kung kaya nila panugutin yung pwedeng mangyari dun sa premarital sex, okay na yun. Sa kaso ni Teresa, hindi siya nagkaroon ng panahon na maghanda sa buhay may asawa. Kasi ngayon nakikita ko yung kapatid ko na nakatapos ng college, tapos ako ganito na 2 na ang anak. Wala man lang tinapos, hindi man lang makahanap ng trabaho, kahit isa. Hindi ko masusustentuhan yung mga anak ko. Higit pa sa buong buhay ko yan. Siguro anong mangyari, paglalaban ko yan.
Ganyan ang kamahal ng pamilya ko. Nung dumating pagsubok sa buhay namin, paglalaban ko yung pamilya ko. Hindi ko iiwan yan. Hindi biro ang maaaring ibunga ng premarital sex, lalo na kung di alam ng kabataan ang responsibilidad na kaakibat nito. Itanggi man natin o itago ito sa ating pagiging konserbatibo. Malinaw na ito ay nangyayari at maraming kabataan natin ang di nagagabayan sa isyong ito